Isang magandang araw Pilipinas, magandang araw Soxer Gen. Welcome sa isa na namang edisyon ng programang Performing and Informing. Hatid sa inyo ng Presidential Communications Office, Philippine Information Agency at sa pakikipagtulungan ng Information Coordinating Network of Soxer Gen o ICONSOX. Sa ngalan ni PIA Director General Catherine Chloe Di Castro at PIA 12 Regional Director Fryan Abquilan, ako po si Oliver Rivera at samahan ninyo akong alamin ang mga latest development programs, projects and activities ng ating pamahalaan na ipinatutupad sa bahaging ito ng bansa. Tayo po ay mapapanood via Facebook, YouTube at Spotify. Pasalamatan po natin ang ating mga media partners mula sa iba't ibang bahagi ng rehiyon na kumukuha sa ating talakayan. And we have with us today ang ating kaibigan mula po sa Philippine Crop Insurance Corporation under the Department of Agriculture. Let us all welcome ang Acting Regional Manager ng PCIC Regional Office 12. It's a pleasure to have with us Sir John Adrian Cornejo. Sir, good morning. Ang inyong pagbati po sa ating mga manonood. So, good morning po sa lahat ng taga-panood at taga-pakinig ng PIA Region 12. So, maraming salamat po sa pag-imbita sa PCIC para po may pakilala ang aming ahensya at ang aming mga programa para po sa ating mga magsasaka. Opo, sir, alam natin, busy-busy si PCIC. But before we go into the details kung ano yung mga programs ninyo, sir, pakilala muna natin, ano ba ang mandato ni PCIC? Ano yung mga under siya sa DA, sir, right? Yes po, kami nasa pangangasiwa ngayon ng Department of Agriculture. Before, nailipat kami sa Department of Finance and just last year, naibalik naman po kami sa Department of Agriculture. Sir, ano si PCIC? GOCC ba siya? Yes, it is a GOCC, Government Owned and Controlled Corporation, na ang kanyang pinakamandato ay gumanap bilang tagapag-secure ng mga agricultural crops ng ating mga magsasaka. Kasama na rin po yun yung mga livestock, mga palaisdaan, pati na po yung mga machineries and even the life of the farmer. Pwede po nating isiguro. So basically, sir, ang PCIC is nagbibigay siya ng protection laban sa pagkalugi. Dulot ng mga kalamidad at mga peste at sakit na hindi maiwasan. Sir, ang coverage po ni PCIC, I believe, is hindi lang Region 12, right? PCIC Regional Office 12, pero ang areas of coverage namin ay yung Soxargen, of course, the provinces of North Cotabato, South Cotabato, Soldan Kudarat, Sarangani. And Sarangani. Pero may kabilang pa rin sa amin yung Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, pati na rin po yung Lanao del Sur and Lanao del Norte. So, mainland BARM kasama rin po sa coverage niyo, sir. So, umaabot kayo, sir, Iligan? Iligan po. As far as Iligan, Lanao del Norte, inaabot po ni PCIC Region 12. Sir, isa sa mga programa na main na pinapatupad ni PCIC is, ano po yung, registry system, RSBSA. Ano po yung role ni PCIC dito? Basically, ang RSPSA, ito ay parang isang database o isang listahan para ma-identify yung mga magsasaka at mangingisda sa buong Pilipinas. So, it's a database na pinangasiwa ng Department of Agriculture para po lahat ng tulong na pinapaabot ng ahensya ng Department of Agriculture ay yun po mga nakalista doon sa RSPSA. Sir, ano naman, punta na po tayo sa mga programs ni PCIC naman, sir. Ano po yun? Meron po tayo mga iba't ibang programa, no? We have the pagsisiguro ng palayan or yung rice insurance program. Ito yung main na thrust ni PCIC, sir, yung rice insurance. Ito yung madalas natin nakikita. Yes, yung pinakamalaki natin, rice and corn. So, we have insurance for rice, corn, high value crops, livestock, meron din fisheries, no? Yung mga palaisdaan natin, and even the machineries and equipment na ginagamit sa farm, sa agrikultura. And not only that, pati na rin po yung mga yung mismong farmer, no? Meron tayong coverage para sa accident and dismemberment. Sir, paano yung paano yung process nung pagpapa-insure kay PCIC? Si farmer ba mismo ang pupunta kay PCIC or si PCIC mismo ang bumababa doon sa mga LGUs? Paano po yung process? So, marami po tayong pwede po sila pumunta sa mga extension offices, sa regional office mismo na located dito sa Coronadal. Ang extension offices po natin, meron po tayo sa Tacurong City, Kidapawan City, Midsayap, meron din po tayo sa Libak, Sultan Kudarat, and
Doon meron tayo sa Baroy, Lanao del Norte. And lahat po ng mga municipal agricultural offices ay pwede po silang lumapit doon para po mag-submit ng kanilang mga applications at mag-inquire na rin po sa mga programa Sir, nito. interested ako dito sa application for insurance. Paano siya, ano yung, ano niya sir? Ano pa yung process niya? Sa rice and corn, for example, kailan siya pwede pa-insure? Sige po. Basta po nakarehistro sa RSBSA. Yun ang number one. Po. Kailangan kapag ka nakarehistro sa RSBSA, yan po ay libre. Okay. No, lahat po ng mga programang nabanggit ko kanina, yung rice, corn, high value, livestock fisheries, and non-crop insurance, libre po yun. Except sa credit and life-term insurance, yun po yung May binabayaran. may binabayaran. Kasi para Opo. po yun sa mismong buhay ng farmer. And kailan, yung tanong po ninyo, kailan dapat magpa-insure? Sa rice and corn, anytime from planting up to, kapag ka nakapagtanim na up to 15 days, kailangan po maisumite sa PCIC. So yun yung dapat tandaan. Tandaan ng ating mga rice and corn farmers, dapat po up to 15 days after planting. Yes po. No. Bakit sir? Ano yung ano natin ito? Ano yung bakit after 15 days dapat? So, yun po kasi yung ano, di ba? Patunay na meron siyang insurable interest na nakapagtanim talaga siya at saka magsisimula ng yung coverage po kasi natin is from planting up to harvest. So magsisimula yung kanyang covered na siya kapag nakapagtanim na at matatapos din yung kanyang coverage kapag siya ay nakapag-harvest na. For high value crops sir. For high value crops, may mga dapat din po tayong tandaan. Kapag bagong tanim, so anytime after planting at saka sige sir, hintayin natin. Yun sa data. Doon muna tayo sa application for insurance. Mamaya puntahan natin doon sa filing of claim. Sige po. Doon tayo muna sa application for insurance. Una po kasi yung dapat makapagpa-insure muna sila. And kapag ka-insured na, kapag may nangyaring hindi inaasahan, hindi maganda, natural calamities o ganun pest sir. diseases, doon sila pwede mag-file ng damage. No? Sige po. High value crops tayo sir. Kapag high value crops, kailan po sila mag-submit ng kanilang application for insurance up to 30 days after planting kapag newly planted. Kapag ka-established crops naman, anytime. Ano yung example nito mga high value crops natin, sir, na pwedeng insure? Ano po itong mga high value crops? Anything na hindi rice and corn, doon po siya papasok. Considered. Yes po. Doon po Coffee. Coffee, coconut, rubber, pati banana, po mga gulay, no? Kamatis, kalabasa, pipino, lahat po yan. Doon naman tayo sa livestock, sir. Ang livestock po natin, lahat din po ng mga hayop, no? Yung poultry natin, manok, pato, and then kambing, baboy, baka, kalabaw, kabayo. So meron po tayong coverage para dyan. Yung application niya, alam naman po yung duration natin, sir. Application for insurance. Kailan dapat ipa-insure? Opo. Kailan dapat ipa-insure itong mga livestock natin? Not earlier than insurable age. Kapag ka yung insurable age? Yes, insurable age. Kapag ka baboy, dalawang kategory din yun. Meron tayong breeder and fattener. Kapag ka breeder, ibig sabihin yung pinapaanak, no, pinaparami. Fattener naman yung pinapalaki lang para ibenta, yung para maging karne. Yung ating breeder sa baboy, I think 1 month pwede na siyang ipa-insure. Then kapag ka breeder 6 months, so that's ang coverage is up to 1 year. Yung sa breeder na yung fattener natin up to 6 months yung kanyang coverage. Kapag ka kambing naman 7 months. 7 months na. Opo. Then yung But sir, interested lang ako. Paano natin ma-determine yung si 7 months na si kambing? Ano? Ang I think i-correct natin yan, i-correct natin. Yung kambing, I think is 4 months. 4 months. 4 months. Then paano natin ma-determine yung age, sir, nila, ng mga livestock natin, sir? Paano po ba meron ba silang birth certificate? Meron ba ganyan sa mga... Kapag nagsabit po sila ng application, i-inspectionin po natin yun. So, may mga proof din sila. Kailangan po magsabit ng picture para po ma-determine din. Makikita din naman natin doon yung edad ng kanilang mga hayop. Baka underage pa tapos ipa-insure na nila. Sir, fisheries naman tayo. Sa fisheries po, kailangan ipagbigay alam po muna nila sa atin na meron silang stocking. No? Stocking, ibig sabihin, yung mismong pagbuhos ng mga fingerlings sa paan.
Kasi kapag nandun na, hindi na natin alam kung ilan yung nandun sa wala na tayong way para for example, bilangin. So 10,000 fingerlings ang ilalagay nila for this fish pond, Yes, itong po. series of so yun yung counted. Yes, okay. So kailangan nandun kami para makita namin na ganun karami yung ibinuhos dun sa Kaysa naman pabibilangin pa si PCIC. Wala na tayong way to check kasi kapag nandun na. Sir, non-crop naman po. Ano yung mga non-crop? Non-crop, ibig sabihin itong non-crop, diba? Hindi siya crop. Hindi Ibig sabihin siya mga machineries and equipment na ginagamit sa pagsasaka, mga tractors, Mm. mga harvesters, mga ano pa. Kumbaga, for example, just like kung meron kang motor, meron kang sasakyan, ito ipa-insure mo rin. Ganun yung ano niya, sir. Pero yung mga machineries and equipment na ginagamit sa pagsasaka. So, ganun yung basically yung thought niya doon. Sir, punta naman tayo sa filing of claim. Yes. Insured na po yung ating mga nakapagsumite na. Nakapagsumite na sila. Doon naman po tayo sa filing of claim, sir. So, sa filing of claim natin sa rice and corn, dalawang petsa dapat natin dandan, no? Kapag may kalamidad na nangyari, ibig sabihin, bawa, nagkaroon ng baha or nagkaroon ng bagyo, no? Ang pagbilang natin diyan, you have 20 days to file. Kung kailan nangyari yung calamity, halimbawa, binaha kagabi. Okay. So that's day 1. So you have 20 days para i-file, no? Para ipagbigay alam sa PCIC na merong nangyaring kalamidad. Okay. Sir, pero hindi na sila maghihintay, sir, na may mag-declare pa ng state of calamity? Hindi po. Yung kailangan yung actual po na cause of cause of loss. No, halimbawa, nagkaroon ng bagyo, ng baha, or ng flash flood, or nag-earthquake. So, and malalaman din naman po natin yun kasi fixed yun eh. Parang definite yung yung petsang yun. So, you have they have 20 days para po ma-file yung notice, yung claim for indemnity. At saka kapag pest and disease naman, ang titingnan natin doon, meron silang yung estimated date of harvest. Para may calendar na sila. May calendar na sila. So bibilangin lang kung kailan sila estimated na mag-harvest, aatras sila ng 20 days. No? Yung 20 days na mga araw na yon, wala na yon. No? So anytime from 20 days before harvest. Kapag pest and disease. Tapos, sir, doon naman sa high-value crops. Kapag high-value crops naman, they have 10 days. Pero, in special cases like nagkaroon ng blowdown sa banana, no? Or yung flash floods, 72 hours lang po yun. Oh, 72 hours. Dapat ma-file nila yung claim. And, dahil nga sa time is of the essence, nagkaroon din po ng innovation si PCIC na mahirap naman na pupuntahan niyo pa. No? Pero pwede na rin po silang mag-submit ng kanilang notice through Facebook. Okay, online na. Online, no? Meron po tayong Facebook page. Pwede rin po silang mag-email. And even text message, pwede na po silang magbigay alam. Pero aantayin pa rin namin yung mismong document. Yung evidence nila. So, para evidence-based talaga tayo. Kailangan yung advance notice lang na merong nangyari, pwede na po kahit mag-text man lang sa amin. Livestock, sir. Sa livestock, they have 7 days para maipagbigay alam, no? Dalawa kasi, i-notify ang PCIC, they have 7 days, at saka they have 30 days para kumpletuhin yung mga requirements. So, for example, sir, si livestock, paano, sir? Namatay lang? Natural cause? Pwede Yes po, namatay. At saka, pero anything na kapag ikinamatay due to the negligence ng farmer, halimbawa, nasagasaan, hindi po kasama yun. Nakawala yung baboy nila, tapos, yes. Hindi na kasama yun. Hindi po kasama yun. Doon sa fisheries, sir? Sa fisheries, ito po yun, 24 hours lang. Halimbawa, bumagyo kahapon, dapat today maipabigay alam nila. Kaya nga po naisipan namin yun na i-text na lang sa amin, no? Para mas madali. Yung basic information lang, pangalan, location, anong nangyari. Doon sa non-crop, sir, ilan naman po yung filing nila ng claim? Sa non-crop natin, they have 10 days para maipagbigay alam and 30 days para kumpletuhin yung mga requirements. Sir, doon naman tayo sa pag-claim. Paano yung process nila ng pag-claim? Ano ba ibinibigay sa kanila? Sa ngayon po, ang channels ng PCIC sa pagbibigay ng bayad, yung tawag natin claim for indemnity, we have check,
cheque and cash card, no, land bank cash card. Cash And then card. meron na rin po kaming memorandum of agreement with GCash and Palawan Pay. No? So soon, pwede na rin po sila makapag-claim through the channels. Sir, meron din kayo CFIDP. Ano po itong programang ito, sir? Yan po, bukod po sa RSBSA, no, yung mga nabanggit kong programa Kasi ito kanina. yung CRSBSA, ito yung pumunta kayo doon, andun yung mga farmers, nagre-release kayo ng mga indemnity checks. Before we, balikan mo natin, sir, before we go to the CFIDP, kamusta yung partnership natin, sir, sa mga LGUs sa pagre-release po ninyo ng mga check? Yes po. Okay naman. Nagpapasalamat po kami sa mga partners natin sa local government, no, mga through their municipal agriculture offices, city government office. No, ang laki po ng tulong nila, ang laki ng suporta nila na ginagawa sa PCIC, no. Sila po yung nagfa-facilitate ng mga applications na before ma-submit sa amin, tinitingnan na rin po nila, and pati yung mismong pagdi-distribute, no, ng mga claims for indemnity, ang laking tulong po nila. Sir, ano natin, meron kayong data dito, yung claims accomplishment report as of September 29 para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, sir. Isa-isahin natin ito, sir. Sige po. Sige po. From this year lang ito, sir. Na This year accomplishment. po, from January to September, Sige so this is basically the third quarter accomplishment po ng PCIC. No, nakapagsiguro po tayo sa buong region, no, na coverage ng PCIC, Soc-Sargen region, nakapagsiguro na po tayo ng 148,423 farmers. So lahat po ng lines, no, rice, corn, high value livestock, fisheries, non-crop, pati na rin po yung CFIDP, no, sa coconut farmers natin, and yung sa mga credit and life term, no, yung mga accident insurance. So we have 148,000 farmers na nakapagsiguro, and nakapagbayad na rin po tayo sa mga napinsala na 30,165 farmers. That's worth 125 million okay. pesos. Sir, ikumpara natin, balikan natin, yung data for 2024 and 2025, mas marami ba yung mas tumaas po yung ating ngayon, bayad pinsala po this year compared to last year. Kasi yung buong naibayad po namin last year was only 100 million, and ngayon po September pa lang naka 125 million na po kami. Sige, sir, proceed na tayo dun sa CFIDP. Na-mention na ninyo kanina, coconut farmers po Yes, ito. po. Naka-separate si coconut farmers. Yes po, it's a separate fund, no, para naman po ito sa mga coconut farmers natin. CFIDB, ibig sabihin mo, Coconut Farmers Industry Development Fund. No, ito po yung pondo galing sa Coco Levy Fund. Coco Levy Fund. Okay. And na-distribute po yon sa iba't ibang agencies, at nakakuha rin po ng pondo ang CPCIC para po isiguro yung mga coconut trees ng ating mga coconut farmers. And libre po yon para sa 1 hektarya bawat farmer. So, paano yung process nito, sir? Ganun din? Ganon din po. Basically, meron po tayong high value crop insurance, no, sa RSBSA. Okay. Basically, inilipat lang po yung coconut doon sa sa CFIDP. And doon po sa RSBSA, kung meron silang 3 hectares doon, meron pa silang additional na 1 hectare dito sa CFIDP. Bali, pwede po sila makapag-avail ng 3 hectares na free insurance coverage. So, kung meron silang 3 hectares para sa rice or corn, halimbawa, and may 1 hectare siya sa coconut, pwede niya pong ipasiguro yung lahat ng libre. Opo. Sir, isa rin sa major concerns natin ngayon in terms of agriculture is yung African swine fever natin, Yes, ASF. Part of PCIC, na trabaho ni PCIC is yung bigay din ng indemnity checks, right? For Yes, that. And then, sa zoning map natin, sir, kamusta yung natin dito sa Region 12 ngayon? ASF natin. Ang Bureau of Animal Industry, nagbibigay po sila ng classification, parang zoning sa bawat lugar, no, sa Pilipinas. And dito po sa atin sa Region 12, no, bale may 4 po na zoning map, no, or category. Kapag green zone, ibig sabihin nun cleared na po, wala na, free na siya sa ASF cases. And then meron tayong yellow zone, no, yung mga meron siyang previous history ng ASF pero cleared na rin siya. And then yung pink zone, yun po yung parang buffer zone siya na nakapalibot doon sa red zone, which is yung parang merong mga confirmed cases. So kung imamapa natin siya, yung red yung may mga meron siyang confirmed cases nakapalibot doon. Surrounding the red zones are the pink zone, buffer zone. And then yellow zone, no, dati siyang na cleared na rin siya,
From pink, from pink na elevate na siya sa yellow, and then green yung talagang clear na totally wala na. So si pink, sir, doon na yung strict biosecurity and surveillance talaga natin. Actually, lahat po siya, yung pink and yellow and green, kahit na green siya, kung meron siya previous history, kung mag-aalaga ulit sila ng baboy, kailangan silang tumupad doon sa biosecurity measures, no? Yan po yung hinihingi natin na isa sa mga requirements para makapagpa-insure sila ng kanilang mga alagang baboy, no? Kailangan ng certification na compliant sila sa biosecurity measures, no? Na ini-issue naman ng mga municipal veterinary offices, or kung wala silang vet, yung municipal agriculture offices magsi-certify, magpapatunay na sila ay compliant dun sa biosecurity. Opo. Sir, as of now, meron pa ba tayong mga red zone, pink zone? Sa buong Region 12 po, ang South Cotabato is clear. Pwede po makapagpa-insure lahat. No? So, sa red zone po, hindi pwede magpa-insure, pero yung pink, green, and yellow, pwede po sila magpa-insure. So, dito po sa South Cotabato, lahat po pwede dahil all municipalities are yellow zones except Pulumulok and Jensan na green zone naman sila. Green zone sila. Okay. Sa Sultan Kudarat Province. Isa-isahin natin, sir. Sige po. Sa Sultan Kudarat Province naman po, halos red zones lahat, except ang pink zone natin dyan ay yung Ninoy Aquino, Esperanza Lambayong, and Lutayan. So, pink zone tayo dyan. Sa Sarangani, lahat po ng munisipyo pwede magpa-insure except Glan dahil red zone po yung Glan. Sa North Cotabato, ito madami-dami. Ito marami, halos red zone pa rin po ang North Cotabato except for 4 municipalities, and ang pink zone po natin na pwedeng makapagpa-insure dyan ay yung Mlang, Kidapawan City, Alyosan, and Banisilan. So yun pa lamang po yung pwede nating tanggapin dyan, provided po na makapag-secure nga po sila ng biosecurity certification. No, kasi po sayang din yung investment nyo doon, no? Kung hindi nyo susundin yung mga biosecurity na mga measures natin. Ano yung mga biosecurity measures? Kailangan may foot bath, kailangan enclosed, no? Sa mga checkpoints natin, meron pa rin ngayon, sir. Po. So, kasi sayang yung investment kung hindi rin natin susundin yung mga protocols. Sir, for example, dun sa mga ASF affected natin, magkano yung binabayad sa kanila, sir? Sa ano po natin? From PCIC ito. Iba din kasi may mga LGUs din na may counterpart sila. Sige may LGUs na nagbibigay bukod pa dun sa PCIC. Sa mga nakapagpa-insure po sa PCIC, kapag ka fattener, ibig sabihin yung mga pinapataba, we're paying iba-iba po siya. Depende po sa kung gaano siya katagal o balak alagaan. So we are paying from 4,000 up to 10,000. Maximum 10,000 10,000 coverage. At saka kapag breeder naman, we're paying 14,500 pesos. Yung maximum natin. Sir, medyo naubusan na po tayo ng oras. Baka meron pa po kayong other announcements sa ating mga kababayan before we end the program po. So, tinatawagan ko po itong ating mga kababayan dito sa Socsargen, pati na rin po sa Maguindanao, Lanao del Sur, and Lanao del Norte na i-take advantage po natin itong programa po ng PCIC. Libre po ito, provided po na makapag-lista po kayo sa RSBSA. No? Ulitin ko po yung aming mga programang available po para sa inyo: rice insurance, corn insurance, high-value crops, livestock, fisheries, non-crop insurance, and pati na rin po yung mismong buhay ng farmer na pwede po makapagbigay. As low as 50 pesos po, pwede covered na po kayo sa buong taon, no? Yung accident insurance po. Hindi naman po natin alam, hindi natin hinihingi, pero at least malaking ginhawa po na matulungan din yung pamilya kapag may mangyari po na wag naman sana. No? Sir, Facebook page ni PCIC and then hotline, baka meron kayong i-plug natin? Sige. Okay po. Facebook po ng PCIC, Philippine Crop Insurance Corporation Regional Office 12. So, hanapin nyo lang po dyan. And then, hotline po natin for marketing, no, sa mga gusto magpa-insure, 0907-956-0256. And para po sa pag-follow up ng kanilang mga claims, 0977-781-0558. And pwede po kayo mag-email ro12@pcic.gov.ph. Located po ang aming regional office
dito po sa Coronadal, Barrio Uno, na General Paulino Santos, Coronadal City. Sige po, thank you very much sa ating guest, ang Acting Regional Manager ng Philippine Crop Insurance Corporation Regional Office 12, Sir John Adrian Cornejo. Sa ngalan ni PIA Director General Catherine Chloe Di Castro at PIA 12 Regional Director Fryan Abquilan, ako po si Oliver Rivera. Maraming salamat at isang magandang araw, Soc Sir Jen.